Tuturo ko sa inyo kung paano ang madaling pagpapaugat o pagmarkot ng papaya gamit ang coco coir or sa Tagalog yung bunot, dinurog na bunot ng nyug, coco coir o coco peat. Ayan, napupulol na ako. Ayan, hihiwain muna natin ito. Hihiwain nyo yung puno ng papaya pa-slide, pa-slanting, pataas. Ayan, ganyan. Hihiwain nyo siya kalahati. Pag nahiwa na, dito natin ipapasok ang coco coir o coco peat. Lalagyan nyo yung ganitong bote. Pwede rin yung sa mineral water. Ayan. Dito natin ipapasok sa hiwa. Ayan. Sa hiwa. Papasok natin. Ayan, ganyan, ipapasok siya. So, yung kahoy niya is nahati. Nahati. Yung ugat, ay yung kahoy na pumunta dito, yun yung magkakaroon ng ugat. Doon siya magkakaugat. Pag nagkaugat na siya dito, pwede nyo na siyang putulin. Tatanim mo na siya, pwede sa paso na malaki, o sa balde, o kaya sa sako na may lupa. Meron ka ng dwarf na papaya. Ganun ang technique. Pagkatapos nyo malagyan ng ganyan, mahiwa, may lagay yung coco peat o coco coir, lalagyan nyo ng brace. Tatalian natin. Ayan. Para hindi siya matumba, hindi siya mahati, hindi siya maputol. Tatalian natin, lalagyan natin siya ng brace. Pinaka-support niya. Ayan o, may mga bulaklak na may bunga. Pag nagkaugat siya dito, puputulin na lang dito. Meron na tayong dwarf na papaya, mababa lang. Ayan. Lagyan natin siya ng brace para hindi maputol. Kasi nahati na natin yung kahoy niya, yung puno niya. Yan. Para hindi siya maputol, matibay. Meron siyang brace. Two months lang. May ugat na yan, guys. 2 buwan, pwede na siyang putulin, pwede na siyang lumipat. Tali din natin ito para hindi malaglag.
months, magkakaugat na yan, pwede na siyang putulin, ilipat na sa paso, pwede. Meron ka ng dwarf na papaya. Yan. Ate, yan siya magkakaugat. Oh. Pag nagkaugat na, putulin na dito. Itanim mo siya, may dwarf ka ng papaya. Yan oh, may bulaklak na, may bunga. Ayan oh. Oh, may dwarf ka ng papaya. Ganun ang pagmarkot ng papaya.